Mapagpalang umaga po sa lahat. Naway kayo po ay pinagpala ng nakaraang linggo. Sinong linggo? Kita niyo na po ako dito. Ganda nga po ng bati ni Pastor Nunluni sa akin. Dikon, kapag pahinga ka na ba? Okay naman po, Pastor. Lagi naman po ako nakapagpapahinga. Sa umaga pong ito, tayo po ay magbubulay ng salita ng Diyos. Galing nga po sa Ephesians 2:10. No? Dito po sa Tagalog version, sabi po rito, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Isang privilege po para katayo ulit, para ganapin po ang iyong mensahe sa umagang ito. Naway tulungan po ako ng banal na espiritu na maihat po ang iyong salita sa umagang. Naway pagpalain po ang iyong lingkod at ang mga makikinig ng aking mga kapatid. At patuloy na ikaw ang maitaas at maluwalhati pa aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng mensahe ngayong umaga ay God is our Master. Ready na po ito. May picture po tayo. Ayaw. Gams. Kilala niyo po yung picture niya. Wala akong kilay yan. Yan po si ang tanyag na painting ni Leonardo da Vinci. Yan po, ang title niyan ay si Mona Lisa. Next po, kilala niyo po yan? Starry Night ni Vincent van Gogh. Local naman, local. Lario. Tanyag na Juan Luna. At ito po, ang huli, Making of the Philippine Flag. Sino po ang may gawa niyo? Yan. Si Fernando Amorsolo. Sa inyo po, kita niyo may mga paintings, no? Ang naaalala po sa painting, hindi po yung painting talaga yan, yung gumawa. Kaya nga sabi nung ating binasa, Ephesians 2:10, His workmanship. Ginawa po tayo ng Panginoon bilang isang obra maestra. Sa Armenianist po, ang focus po nila rito ay ang creation. Doon po sila nakapokus sa creation. Pero hindi po masama yun. Okay lang po yun. Pero tayo po,
sa Reformist, sa Bible-based, biblical-based, ang focus po natin ay ang master or ang creation, ang creator. Maganda po yung mga art, di ba po, na ating nakita. Pero ang pinagtutuunan po talaga nun ay yung gumawa. Yun po ang talagang naaalala ng mga tao. Kaya po sa umagang ito, ang focus po natin ay ang creator o ang master. Yan po ay according to Apostle Paul sa Ephesians 2:10. Kaya our God is our master. Pinapakita po dito ang reflection of His sovereignty, no? To demonstrate His absolute supreme leadership over all creation. No? Sa art po, ang sovereignty dito ay yung artist ang nasusunod. No? Kung anong naisip niya, yun ang gagawin niya. No? Kung anong kulay ang gusto niya, kung anong klaseng stroke, kasi may mga stroke yan pagdating sa artist po. Yun po ang sovereignty niya, ang reflection pagdating sa art. Ang reflection of His ownership naman is the practice of recognizing that God is the ultimate owner, no, of all things. Pag sa art naman, siya po ang may-ari, no, kasi siya ang gumawa. Ang reflection naman po of His authority is an act of submitting to and honoring His divine will of power. No? Kung gusto niyang ibenta yung art, bebenta niya. Kung gusto niyang itago, i-display lang, sa kanya yun. Kasi siya po ang may authority nito. At reflection po ng His beauty, talagang ng pag-art talaga, maganda. No? The idea of all things in creation, particularly nature, manifests God's divine glory and perfection, serving as a reminder of the Creator. Sa Hebrew word po ng master in Old Testament is Adonai. God is our master. Meaning the rightful owner of everything, the rightful owner of everything. Sa position po ng artist, ruler of all, overall. No? Bilang siya ang pinili, at bilang isang pinili, ikaw ay isang masterpiece ng Diyos. No? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay masterpiece ng Diyos. Pag masterpiece ka ng Diyos, talagang huwag mong babaliwalain ang sarili mo. Kasi minsan, no, ang tingin natin sa ating sarili, lalo na yung pagka mga walang pinag-aralan, walang natapos sa buhay, no, minamaliit nila yung kanilang sarili. No? Pero hindi po. No? Lahat po tayo na pinili ng Diyos, na tumanggap sa Panginoon, na anak ng Panginoon, ay isang masterpiece po ng Panginoon. Kaya huwag mo pong menusin ang buhay mo, ang sarili mo. Masterpiece ka ng Panginoon. A context of Adonai, master servant. No? Our relationship with God reflects more by the Scripture. Kaya we are called to serve God faithfully. Ang larawan natin sa Old Testament ay larawan ng pinaglilingkuran ang Diyos. Sa New Testament naman, ang tawag ay Kyrios. Kyrios. Pero ang basa daw doon, Kyrios. U, ang Y. No? Jesus is the Kyrios. No? Kyrios means master, owner, or authority. Jesus Christ ang owner natin at ang authority. Kung babasahin po natin ang Ephesians 2, 1-9, di ba? Dati tayo ay patay pa, tayo ay
sa Panginoon, tayo makasalanan, no? Tayo ay malayo, no? Tayo ay umaayon pa sa kasamaan, no? Subalit, nang tayo ay matagpuan ng Panginoon, tayo ay muli niyang binuhay. Tayo patay na, pero tayo po ay uling nabuhay sa pamamagitan ng kagandahan loob ng Panginoon. Kaya nga po sa Ephesians 2:8 and 9, sabi doon, for by grace we have been saved. By grace. No? It is not of ourselves, it is the gift of God. Kaya Jesus Christ is our owner now. Pag-aari na po tayo ng Panginoon si Kristo. God intentionally craft us, each of us, no? Predestined po yun. No? Hindi pa po tayo lumalayo doon. We are unique and valuable works of art. Ano po ba ang value natin? Ano po bang halaga natin sa Panginoon? No? Biniyaran po tayo ng dugo. Yun po ang value natin sa Panginoon. Siya po ang nagbigay sa atin ng kaligtasan na walang makakakuha nito. Destined for a purpose. Yun po. And reflection of His glory. Ngayon po, tanga tayo sa ating puntos that if we are His workmanship, we are destined for a purpose. Intentionally designed by God to do good. Ano po ba yung good dito para sa ating mananampalataya? Ang context po ng church good dito ay actively in the ministry. Actively in the service. Sabi nga, if we walk daily with God, we walk daily with God, not just Sunday. Every day po, tayo po ay lumalakad kasama natin ang Panginoon. No? And we eat daily. No? Tandaan niyo po na every day po, tayo po ay pinapakain ng pastor. No? Meron siyang laging exhortation every day. Suportahan po natin to. Sa pag-uusap nga po namin ni pastor, mangyayari po na tayo pong lahat membro ng Shepherd Heart Church ay may mga araw para tayo po ay mag-devotion. Kaya ready po tayo, ay tayo naman po ay mga anak ng Diyos. Amen po ba ron? Ito po ay hindi option. Ito po ay dapat nating gawin. Dahil ito pong good news na ito ay minana pa natin para meron po tayong purpose sa Panginoon. At letter B po, we are here to fulfill God's specific pre-planned purpose. What is God's purpose? Yung kingdom life or kingdom of God's life. Ano po ba yung kingdom life? Kingdom life. Goodness sa kingdom life ay reflection of the Son of God living in God's plan. Kaya po yung prayer ng Panginoon sa Kristo, di ba? My kingdom come, thy will be done. Ang good po dito ay hindi po yung gumawa tayo ng mabuti. Hindi po yun. Pero secondary po yun. Ang good po rito ay isabuhay po natin ang Panginoong sa Kristo. Ano po yun? Isabuhay sa Panginoong Kristo. May tatlong letter C po na sinulat dito. Ang unang C po, conquering. Conquering means triumph against lust, evil, and world. Ang pangalawa po, compassion. Alam po natin
ang Panginoong Kristo ay nagpakain ng maraming tao. Ano pa po ang compassion niya rito? Yung healing. Marami po siyang pinagaling nung siya po ay nagmi-ministry dito. At ang huli po ay ang cross. Dito po maraming buwabagsak. Dahil ang stage na po to ayaw ng mga tao. Dahil trials. Pag sinabing cross, buhatin mo ang cross ko, sabi ng Panginoon, di ba? Marami po doon na parang bumabagsak. Dahil siyempre, pagdating ng trials, napakahirap naman talaga. Hindi po madali dumadaan tayo sa trials ng ating buhay. Pero tandaan po natin, kasama po natin ang Panginoon sa lahat ng trials na ating nararanasan. At ang burden of the kingdom of God, babalik na naman po tayo sa lost soul. Nagagawa po ba natin bahagi ng salita ng Diyos? Pag-share pa ba tayo sa ating mga loved ones? Minsan kasi mahirap, di ba? Mag-share sa mga mahal sa buhay dahil minsan yung ugali natin hindi pa nababura sa isipan nila. Ikaw nga, dati ganun, ikaw ganyan. Tapos, ikaw pa mag-aaral sa amin. Diba? Hindi pa nila nabubura. Pero kung alam na nila na tayo ay binago na, at nakikita naman nila sa ating buhay, isasabing ang patotoo, madali po natin silang ma-sharean, madala ang kabutihan ng Diyos. Pangalawa po, we are priceless. Pag maestro ka ng Diyos, priceless ka. Ano ba ang value o worth mo sa Panginoon? Unang-una, God, Panginoon, ay nakita ka. Hinahanap ka. Seek you. Pangalawa, God purchased you. Binayaran tayo ng Panginoon. Sabi nga kanina, binayaran tayo ng dugo at ng buhay niya. Ang pangatlo po, God recorded you. Saan po tayo tinala ng Diyos? Sa aklat ng buhay. Nasa aklat ng buhay na po tayo lang. Amen po ba ron? Amen. At higit sa lahat, sinelyuhan ka ng Panginoon with His Holy Spirit. Ganon din po ang art. No? Bago po nila ilabas yan, pinipirmahan po nila yan. Sa kanto, sa taas, may pirma po yan. Parang painting po yan. Kaya ang challenge po, sa umagang ito, huwag na po tayong maging self-pity. Daan po natin priceless po tayo. Hindi ka baliwala sa Panginoon. Hindi ka basura sa Panginoon, lalo-lalo na. May pakinabang ka sa Panginoon. Dahil tayong lahat ay priceless sa harapan ng Diyos. Pag binigyan mo ang isang tao ng isang barang ginto, pero hindi niya alam na ang halaga ng ginto, anong gagawin niya? Tatapon, ilalagay lang sa isang tabi. Tayo po may halaga. Kaya, know your worth in Christ. Gamitin po natin ang ating buhay dahil tayo po ay masterpiece ng ating Panginoon. At ang pangatlo po, reflection of God's glory. As Christian, we are effulgence.
Sabi ko, Pastor, ano ba yun? Research mo na lang. Sabi niya, kami po dito, we are radiant splendor, brilliance, and brightness. Maningning po tayo sa God's glory. Huwag niyong sayangin ang kaningningan niyo. Kailangan, paglabas niyo rito, makita na nagniningning kayo. Dahil gawa kayo ng Panginoon. You are the masterpiece of our Lord Jesus Christ. Pag nag-reflect ka ng God's glory, masterpiece ka. Amen po? Dapat pag uwi mo, alam mo na masterpiece ka, kaya dapat may reflection ka ng testimony. Ano po ba ang testimony natin? Nagdiningning po ba ang testimony natin? O nagdidilim? Kasi doon po makikita kung ano po ang testimony natin sa buhay, nakikita sa labas, maganda ang testimony natin, nabibigyan natin ng glory ang ating Panginoon. Pero kung pangit po ang testimony natin, dito po sa church, hindi makikita yun eh. Diba? Pero paglabas po natin sa mundo na yan, pag uwi natin sa bahay, yung pusa, tumatakbo na, nagtatago na. Diba? Ang pangit ng testimony. Pero kung hanggang sa paglabas po natin, maganda po ang testimony natin, nabibigyan po natin ng glory ang ating Panginoon. Tayo po ba ay tagumpay? No? O tayo ay talunan? No? Triumph ba tayo or defeat? Para mabigyan natin ng glory ang Panginoon, dapat tayo ay tagumpay sa lahat ng ating ginagawa. No? At ang huli po, tayo po ba ay truth o makatotohanan? O totoo po ba ang ating ginagawa? O puro kasinungalingan? Dahil ang kasinungalingan po dito sa loob ng church, pwedeng itago. Pero paglabas natin, nakikita na natin ang tunay natin. Nawawala po ang glory sa Lord. Kaya po pag uwi natin, tandaan po natin, masterpiece po tayo ng Panginoon. Pakita po sa atin na nagniningning tayo para sa glory ni Lord. Pakita po natin na tayo po ay talagang pinili ng Panginoon. No? Na tayo po ay matularan ng mga tao diyan sa labas. Dito sa loob, wala na eh. Kilala na tayo ng anong bawat isa. Kaya lang, yung talagang tunay na buhay natin na dapat tayo ay magningning para mabigyan natin ng glory ang Lord. Dapat hanggang sa labas po. Hanggang sa labas natin, maging maganda ang buhay natin, maging magpapakita natin sa tao ang testimony natin, no? Nakikita ng tao kahit hindi ka magsalita. Yan. Kapatid na ay yung babaeng yan, talagang napaka ang ganda ng patutuo niya. Yung lalaki niya, lalakad ka lang. At si kumari, ba't ka ganyan? Bago ka na. Hindi paglabas natin, pag magkasama-sama ulit sa mga sa labas, kumari, ganyan ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Anong testimony po ipapakita natin? Sabi nga, saan ba intended ang painting to testify about our master? Saan ba intended? Nakita mo yung painting, ang ganda. Mga intended dun sa gumawa. Kaya paglabas po natin, nakita tayo, saan ba intended ang buhay mo? Dun po sa aking maker, sa aking master. Maging patotoo po tayo sa bawat isa. Yan pong painting na pinakita natin, ang word po niyan
siguro sa mga panahon ngayon, no? Millions of dollars, no? Talagang napaka mahal na. Baga hindi na natin kayang bilhin. Pero tayo po, hindi lang million of dollars. Priceless. Wala ka pong halaga. Dahil ikaw ay masterpiece o obra-maestra ng Panginoon. Kaya sabi nga po, we are priceless because Jesus lives in me. Makita po natin sa bawat nakakasalamuhan natin na tayo po, may Kristo po tayo sa ating buhay. Huwag po tayong lumabas dito na hindi talaga makita ang kabutihan ng Lord sa atin. Makita sa atin na tayo ay ginawa talaga ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Munay nga po na Panginoon, wala na po kaming mahihiling. Dahil kami po ay iyong inubog, iningatan, tinanggap sa iyong kaharian para maging isang patotoo, Panginoon. Na marami kami madala sa iyo, Panginoon. Lalong-lalo na po sa mga panahon na ito na malapit ka nang dumating. Nawa, Panginoon, ang mensahe mo ay maging bukas sa puso namin, sa isip namin, Panginoon, na hindi mo kami basta-basta nilalang lang para lang mabuhay sa mundo nito. Pero may purpose kami, Panginoon. Priceless kami. At makapagbigay kami ng glory sa iyo, Lord. Nawa, Panginoon, patuloy na i-bless mo ang aming mga kapatid sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin, sa pangalan ni Jesus.